Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa mga 5 piso coin ni online seller dito. At ang atin pong pakay rito ay atin pong aalamin kung magkano yung kanyang mga bentahan dito sa kanyang mga 5 piso coin. Ayan, meron po siyang 3 piraso rito na mga 5 piso coin. Yan, ito po ay mga Emilio Aguinaldo na 5 piso coin. At magkakaiba po yung kanyang mga taon. Unang-una, ito po ay may taong 2001. Kaya yan, yung kanyang ikalawang 5 piso coin naman ay may taong 1996. At ito naman po yung pangatlo, may taong 1997. Medyo nangingitim na to at mukhang parang hindi gaano maganda yung kanyang kondisyon. Kitang-kita natin dito na may mga UP ito sa kanyang gilid at mukhang may mga gasgas. Hindi natin alam kung gasgas nga ba ito ng kanyang lalagyan o yung mismong kanyang barya. Ayan, pero may mga tama po siya rito. Ayan, mas maganda yung ito, medyo okay po siguro ito. Ayan, pero ito po yata yung pinaka maganda kasi hindi po niya, ayan, mas kitang-kita po kasi ito kasi hindi po siya nakalagay sa lalagyan, sa kanyang plastic na lalagyan. Mga ito mahirap pong malaman kung pag gasgas nga ba ito or gasgas ng kanyang lalagyan. Pero ayan, 2001 na 5 piso coin, 1996 na 5 piso coin, at saka 1997 na 5 piso coin. At yan, aalamin po natin kung magkano yung bentahan ni online seller dito, pero mas kilalanin pa natin ito ng mas mabuti sa pamamagitan po ng pagbisita dito kay Numista. Ayan naman po yung sample ni Numista. Ito naman po ay 2016. Pero ayan, mas maganda po rito. Dapat ganyan kaganda yung ating tinatagong mga koleksyon. Ayan, ang linis. Ayan. Ito po ay series na 1995 series po siya. Nasa taong 1995 to 2017. Kaya yan, ito po yung kanyang overside kung saan ay ito po yung kung saan ay nakaukit po rito yung mukha ni Emilio Aguinaldo. Yan, at makikita na rin natin dito yung kanyang mint mark dito at yung kanyang taon sa ibaba. Yan, Republika ng Pilipinas at saka yung kanyang face value na 5 piso coin. Ito naman po yung kanyang reverse. Simple lamang po yung napakalaking selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, Central Bank seal within a circle in gear design with scallop border. Ayan, smooth lamang po yung gilid niya, plain lamang po. Ayan, minted po siya sa Canada at saka syempre dito sa Pilipinas. Kaya meron po itong dalawang klase. Yung may mga mint mark ay yan po yung minted dito sa Pilipinas. Yung walang mint ay yan po naman yung minted sa bansang Canada. Ayan, meron po tayong ayan, dito po yung mint mark. Ayan, kung wala po siyang mint mark ay sa Canada po yan. Kapag meron po siyang mint mark dito ay minted po siya dito sa Pilipinas. Kaya ayan po yung mint mark. Ayan, ito po yung sample. Kitang-kita natin dito wala siyang mint mark. Ngayon ito meron po siyang mint mark dito. Kaya check nga natin kay online seller. Ayan, meron po siyang mint mark dito. Kaya minted po siya dito sa Pilipinas. Ayan, meron na rin po siyang mint mark. Ayan, minted po siya dito sa Pilipinas. Yung kanyang 1996. Dito naman po tayo sa 1997. Meron po siyang mint mark ulit. Kaya ayan, mga minted po ito sa dito sa Pilipinas. Ayan. Ma-check nga natin yung kanyang umpisaan po natin dito sa taong 2001. Yung kanyang 5 piso coin na 2001. Ayan, 19%. Ito po ay nasa presyong mga 5 pesos to 170 pesos. Ayan po ang presyo ni Numista. Ayan, 1996 naman po. Check na natin itong 1996.
Yan, 7%. Yan, ito ang medyo mas mahal ito kasi 7% lang yung kanyang frequency. Pero ayan, wala po tayong gaanong sapat na presyo rito kay Numista. Pero ayan, 70% mas mahal po talaga itong 1996 kasi medyo bihira na pong makahanap ng ganito. Yan, dito naman 1997, check na natin. Yan, 8%. Halos ganun din po rito sa 1996. Medyo mahirap makahanap ng ganito, 1996 at saka 1997. Kaya pala medyo hindi maganda yung kanyang kondisyon ay ayan, kasi medyo mahirap na palang makahanap nito. Yung ito medyo marami pa ito, 2001. Kaya ayan, atin na pong alamin kung magkano yung bintahan ni online seller dito sa kanyang mga 5 piso coin. At yan, ito po ay kanyang ibinibenta sa halagang 500 pesos. Yan, basahin natin yung kanyang detalye rito. Sabi niya, this coin has a doubling error, double die. You can obviously see the pictures. 500 pesos each. Kaya yan, binibenta po niya ito. Ang bawat isa ay 5 pesos yung kanyang presyo rito. Ayan, kahit alin dito siguro sa kanyang 5 piso coin na ito ay nagkakalaga ng 5 pesos. 500 pesos po pala. At sabi niya rito ay meron daw po itong error. Ayan, doubling error daw po siya or double die. Ayan. Kaya check nga natin, may doubling error daw po siya or double die. Kung pag i-check natin ay parang wala naman po akong napapansin na double die nito. Ayan, dito sa 2001 ay wala. Dito sa 1996, yan, kung pagsusuriin po nating mabuti ay wala po talaga akong napapansin na double die nito. Ayan, ito siguro. Pero wala pa rin. Ayun, pula. Ito pala yung kanyang mukha. Yan, kitang-kita natin. Ayan, na-doble po yung kanyang ilong dito sa kanyang part dito sa kanyang ilong at saka dito sa kanyang baba. Yan, pero dito sa 1997 ay ayan, parang wala naman akong nakikita rito. Ito po yata siguro itong 5. Ayan, parang may bumukol dito. Yan, pero hindi po tayo nakakasiguro dyan. Dito naman sa kanyang 1997 ay mukhang wala po akong nakikita rito. Ayan. Kapag sinabi ko po kasi nating double die ay ito po yung sample natin dito. Ayan, double die coins and how to identify them. Kaya yan, kitang-kita natin, ayan, ganyan po nadudoble. In God We Trust, Liberty 1995. Ayan, kaya yung kanyang mga, ayan, yung kanyang trust ay doble po. Ayan, double die po siya. Parang na-doble yung kanyang design. 1995, grabe po talaga yung kanyang ayan, ganyan po yung sample ng double die. Ngayon ay dito po ay wala po kasi akong nakikita rito sa kanyang 1997, 1996 at tanging dito lamang sa 2001. Yan na nga yung parang yung kanyang ilong at saka yung kanyang baba. Dito mukhang parang ito po yung tinutukay na online seller na kanyang error po rito. Yan. At ayan pong muli, ibinebenta po niya ito yan sa 500 pesos. 500 pesos. Ayan. You can obviously see the pictures. 500 pesos each. Yan. Ibig sabihin kung pagbibilhin natin yung tatlong ito ay nasa 1,500 pesos yung kanyang yung presyo ng tatlong ito. Ayan, syempre kung tayo po ay collector ay syempre siguro yung error coin na ito ang ayan, mas pipiliin po ng karamihan rito. Kasi meron pong marami pong mga collector yung talagang bumibili po sila ng mga error coin. Ayan, mas pinipili pa nilang bumili ng error coin kumpara sa mga rare or bihirang mga lumang barya. Kaya
Yan, meron po kasing yan, may mga klaseng mga ganyan na mga kolektor. Yan, mas kinahihiligan nila or mas interesado po sila sa mga error coin kumpara sa mga bihira or rare. Kaya yan pong muli ang mga 5 piso coin ni online seller dito na binibenta po niya sa halagang 500 pesos ang kada isa. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.